I would like to share po this day the importance of our meeting together. Ang kahalagahan ng ating pagpupulong o pagsasama-sama, kagaya po nitong ating pong ginagawa ngayon. Pinlano ko pong kumuha ng mga ilang translation sa Bible dito sa verse na ating babasahin ngayon para makita natin, maunawaan po natin ano ba yung mga point of view ng mga translator regarding sa verse na to. Tatlo pong translation po yung ating pong babasahin ngayon. And I pray to God na ito pa lamang babasahin natin ng mga iba't ibang translation ay mangusap na po ang Panginoon sa atin sa kanyang mensahe. Uunahin po nating basahin yung sa Contemporary English Version. Ang babasahin po natin ay ang Hebrews 10:25. Ano po? Tignan niyo po yung Contemporary English Version. Basahin po natin. Some people have gotten out of the habit of meeting for worship. But we must not do that. We should keep on encouraging each other, especially since you know that the day of the Lord's coming is getting closer. Paliwanag ko po muna, may mga some portion po ako dito na highlight. Ang sabi, some people, may mga ilang tao, yung pag sinabi po natin gotten out, ibig sabihin po nito, pag tinignan mo sa dictionary, ito po ay isang pandiwa o verb. Pag tinignan niyo po yung transitive verb nito, ang ibig sabihin po ng gotten out, ang ibig niyang sabihin ay leave, umalis, or, ito po, mas mabigat po yung pangalawang definition niya, escape, tumakas. Sabi niya, may mga ilan na umalis. Ito po yung time ng New Testament po, yung ating binabasa. Wala po akong pinaparinggan. Wala pa namang tumatakas. Wala pa namang umaalis siguro po. We pray to God. Pero nung time na yon, nung pabupala, ay may mga ilang Kristiyano na umalis. Gotten out of the habit, yung nakasanayan na pagsasama para sumamba. Kagaya po nitong ating ginagawa. Ang paalala nga po ng sumulat ng Hebreo, but we must not do that. Huwag natin gawin yun. Parang sinasabi niya, huwag natin gayain yun, yung mga taong yun. We should keep on encouraging each other. Sabi niya, dapat lalo pa nating palakasin o magpalakasan tayo sa isa't isa. Lalo na ngayong nalalaman nating nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Yun po ang sa Contemporary English Version. Gusto kong tingnan po natin yung sa The Passion Translation. Tingnan po natin ang definition ng nag-translate ng Hebrews 10:5. Sabi niya, this is not the time to pull away and neglect meeting together. Sabi niya, hindi ito yung oras o panahon na mag-pull away tayo. Ibig sabihin, umalis tayo. At in-neglect natin yung meeting together natin. Kaligtaan, huwag natin kaligtaan yung ating pagsasama-sama. As some have formed the habit of doing, kagaya nung nakasanayan ng iba na ginagawa nila. Because we need each other. Pakitignan niyo po yung katabi niyo. Pakisabi sa kanya, kailangan kita. Yung iba po sa akin nila sinasabi. Sabi dito, in fact,
we should come together even more frequently. Sabi niya, in fact, sa totoo lang, kailangan nating magsama-sama even more frequently. Pag sinabi po natin frequently, mas lalong madalas, mas dalasan natin. Ano po? Eager to encourage and urge each other onward as we anticipate that day dawning. Bago ko po basahin yung Tagalog, ano po? Noon pa po pala, ang nais ng Panginoon, yung original design ni Lord, ay ganito po, yung magsama-sama tayo talaga sa bahay-sambahan. We praise God po sa mga kasama natin nasa abroad. Marami po sa kanila, nag-church po sila physical doon sa kung saan man po silang bansa, and at the same time, sinasamahan po nila tayo online dahil pamilyang GCC po sila. Ano po? This is the original design of God para sa atin na magsama-sama. Hindi po online. Hello? It's not online. Pwede kang mag-online kung siguro may sakit ka, kagaya po nung experience ko more than 1 month. Hindi po ako makapag-church dahil sobrang sakit po ng nerve ko po dito. So I'd rather na manood na lamang po ako sa online natin, sumama na lang ako sa online. So kung titignan natin, God's design for us is physical gathering talaga. Kaya lang ngayon may executive order for 2 weeks, ano po, na iniiwasan muna yung marami ang gathering. At least 30% ng capacity ng lugar. Kaya napansin po niyo, wala po tayong upuan doon. Tapos yung upuan natin dito, medyo niluwagan natin ng konti. Kasi nga po, merong executive order. Kaya po, ipag-pray natin, hindi na po ma-extend yung MGCQ po natin. Pwede po ba natin ipag-pray po yung kay Lord? Hello? Okay, basahin po natin yung Tagalog. Yung Tagalog medyo magaan ng konti. Basahin natin. Sabi po siguro ng iba, Pastor, yung Tagalog na lang basahin natin. Huwag nating kaligtaan, dito po, kaligtaan lang, ano po? Ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So sa Tagalog, huwag nating kaligtaan. Ano po? Huwag kaligtaan. I believe, kapag matagal ka ng Kristiyano, mahirap mo nang makaligtaan yung pagdalo sa ating mga pagtitipon. Amen po? Halimbawa, ilang taong gulang ka na. Bibihira lang po siguro sa atin dito yung magsasabi o nakaranas ng minsan, ay, di pa pala ako nanananghalian Bibihira lamang po yung ganun. Kapag siguro sobra busy. Pero usually, yung iba baka kumakain pa, advance pa sa oras ng tanghalian o breakfast o dinner, ano po. Hello po. Basahin po natin yung introduction natin. Attending church is part of the life of a true follower of Christ. Yung pagdalo sa simbahan o yung pagsimba po natin ng ganito ay bahagi na ng buhay ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Thank God,
kausap ko po ngayon yung mga totoong tagasunod ng ating Panginoon. Yung iba, nasa online lamang po ngayon. Ano po? Kapag sinabi nating part of the life, bahagi ng buhay, sino po dito yung bago nagpunta dito ay kung kumain po siya ay hindi nag-toothbrush? Sino po dito yung bago nagpunta dito ay humarap muna sa salamin? Yung iba siguro dahil malamig, hindi naligo. Huwag niyo po tingnan ng katabi niyo. Hindi po siya yung tinutukoy ko. Pero mostly, sa isang araw, sigurado, maliligo ka. Kakain ka. Bakit? Bahagi yun ng buhay mo. Sa isang totoong tagasunod ng Panginoong Yesus, yung pagdalo sa simbahan, bahagi na yon ng buhay niya. Hindi ka na kailangang pilitin, linggo ngayon, magsimba tayo. Hindi ka na kailangan sabihan ng ganun. Dapat automatic na yun sa'yo kung totoong Kristiyano ka. Bakit? Kasi bahagi na yun ng buhay. Ituloy ko po yung introduction natin. So, kaya nga, it is therefore discouraged that you plan other non-church related activities that will be in conflict with Sunday services and other church-related programs. Biniro po ako ng mga ibang kasama natin. Pastore, Dara, uli hatang malambat kang etatalakad. Medyo mabagsik na rin kayang si-share ngayon ni Yara. Alam niyo po, yung more than a month ko na pinagpahinga po ako ni Lord, ito po yung mga messages na binibigay niya sa akin. Pati po yung message ko po last time, ayaw ko pong masayang yung time ko na, okay, masakit po ito, pero yung isip ko, malinaw. Yung puso ko, malinaw. So nagpipray po ako kay Lord, kahit nasa bahay ako, kahit hindi ako yung naka-assign na messenger, Lord, bigyan mo po ako ng mga messages na makakatulong sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa iyong simbahan, Panginoon. And this is one, and isa po ito sa mga message na binigay din po ni Lord sa akin while I am resting. Habang pinaprocess po ako ni Lord, ito naman yung mga binibigay niya na mga messages. Sabi niya, kaya nga, dinidiscourage na gumawa ka ng ibang plano kapag linggo, yung oras lang naman po ng service natin. After the service, you can plan another plan. Pero yung oras ng pagsimba, hanggat maaari, huwag kang gumawa ng ibang non-church related activities. In conflict. 1.5 hours lamang naman po yung ating service. Pagkatapos nun, binibigay ng libre ni Lord sa atin. Pwede ka nang, kung meron kang lakad, kung meron kayong lakad sa pamilya, wala namang problema. May exemption naman po ito. Yung exemption, may sakit ka, o kaya estudyante ka, graduation mo, o kaya hindi ka makalabas ng bahay dahil yung lupa, paglabas ng pinto nyo, bumuka. Joke lang po yun, ano po. Joke po ni Bishop Oriel po yun. O kaya talagang total lockdown talaga. Uhulihin ka kapag lumabas ka. Ayun, pwede kang mag-online. May time nga po, sa bahay po ginawa yung online service po natin noon. Sa bahay po namin.
Kasi talagang very limited yung pwedeng pumunta lang sa simbahan. Pero kung wala naman pong ganong order, ano po, sikapin natin, makapunta po tayo sa simbahan natin. Yung iba po kasi, wala po dito yung tinutukoy ko, ano po. Yung iba po kasi talagang sinasadya nila. Inuulit ko, wala dito. Sana wala din po sa online, ano po, nasa online. Hanggat maaari, huwag kang gumawa ng non-church. Pag sinabi po natin non-church, ibig sabihin, hindi spiritual yung lakad mo. Baka mga kaibigan mo lang sa pamilya, pinapakiusap ko po. 1 oras at kalahati lang naman. Sunday lang naman po yun, yung from Monday to Saturday, libre tayo doon. Pero yung Sunday, kay Lord po ito. Amen? Pwede po palakpakan natin si Lord. Now, why we should attend the church every Sunday? Bakit kailangan tayong umattend tuwing linggo sa ating worship? Ito po yung mga ilang importanteng dahilan bakit kailangan natin gawin ito. Here are strong reasons why we should always attend church. Number 1, it is a way of showing our love for God or to God. Ano po? Ito'y paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Bakit kailangan tayong magsimba tuwing linggo? Number 1, dahil ito'y paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Kumbaga, yung Sunday na 8 to 9:30 or 10 to 11:30, yung second service natin, kumbaga, it's a date natin kay Lord. Date natin ito sa Panginoon. Ano po? Kayo po na nakaranas ng may nanligaw po sa inyo, nakapag-asawa kayo, at dapat kahit mag-asawa na kayo, dapat hindi humihinto yung date ninyong mag-asawa. Ano po, dapat meron pa rin ito. Kahit na once a month lang. Sabi ng iba, Pastor, nagtitipid kasi kami, kaya once a month lang. No problem po. Kaya kahit kumain lang kayo sa labas, buksan ninyo ang pinto nyo, labas nyo yung table nyo, pwede na po yun. At least, ibang ambience naman. So, this is number 1. Pinapakita po natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi ko nga po dito, going to church is a tangible expression of our love for God. It is where we gather together to publicly show our faith and trust in God, something that's required of all Christians. Ito po yung pagpapakita natin ng, pag sinabi natin publicly, ibig sabihin hindi natin ikinakahiya na Kristiyano tayo. Aga nakakapoy compel kanita, at siya po kitang gulod. Ito pong Bible na kanta, aming kakapal. Siguro, tabalo, alayang 5 inches ito o 6 inches. Pata pong kang Royly Neva padala kanita, talagang i-Royly po kanta, uling anak niya pa. Magkasakit si Royly kanita. Buti na mong yan pang magating tamong church. Bihira na lang mo po rin magdalang physical Bible talaga mostly, at sula ka rin cellphone, tamo rin Bible tamo. No problem with that naman po. Every time na nagpupunta tayo dito, siguro nung una, tinatanong kayo ng mga ibang kasama nyo sa bahay o kaya yung mga nadadaanan nyo, doon ka rin kamuntara siguro. Siguro po nung una, doon, keta mo ata mo siguro, siguro marineta mo, ita mo asabing mag-church ko, simba ko.
Pero ngayon, I believe, may lakas na po tayo ng loob. Kapag tinanong tayo, mag-church ko, Sunday ngayon. Sabi po ng Psalms 22, I will proclaim your name to my brothers and sisters. I will praise you among your assembled people. Ganda po ng pagkasabi sa NLT. Ano po? I will proclaim your name to my brothers and sisters. Di po physical brothers and sisters ito. Spiritual brothers and sisters po natin ito. I will praise you among your assembled people. Sarap pong mag-worship. Ano po? Dahil sama-sama po tayo. Nakaka-encourage kapag narinig mo ang katabi mo na umaawit. Lalo na po pangat si Brother Faye. Naku niya makalok ni Brother Faye. Kita-kita rin naman boses eh. Ito. Balo kong balo, pangat suya. Kasi the way he prays God, aliwa po itang kaya talagang tutudo niya talaga. To the max. Number 2, it builds us up spiritually. Pinapatatag nito ang ating spiritual. Naniniwala po ba kayo dito? Every time po na nagkakatipon tayo, lumalakas, tumatatag ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Yung pakikinig natin at pangunawa natin sa salita ng Panginoon, lumalakas po yung spiritual life natin. Lumalakas po tayo. Sabi nga, every once in a while, we face conflict that challenges our faith. So it is important that we are spiritually ready to face and overcome these challenges. May mga pagkakataon, nakakaranas po tayo ng mga pagsubok natin. Pero sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon na ating naririnig, tumatatag po ang ating pong pananampalataya para harapin po natin ang mga pagsubok natin. Sabi po ng Romans 10:17, Contemporary English Version, no one can have faith without hearing the message about Christ. That's why it is important that we take every chance we get to receive the preaching and teaching of God's Word. Kaya importante po, hindi lamang yung mag-worship tayo, kundi yung pakinggan natin at unawaan natin yung salita ng ating pong Panginoon. Amen? Pwede po palakpakan po natin muli si Lord. Sige po. Thank you, Jesus. Number 3, ilan lamang po ito? Mga 30 po siguro ito. Bigla na pong may bigla rin aliwan, eh? No. Less than 10 po. Number 3, the Lord is in the midst of the people who gathered to worship Him. Ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Naniniwala po kayo? Kasama natin ang Panginoon ngayon ng Kanyang presensya. Hello! Not only po, kaninang nag-worship tayo, and I believe kahit gayon. Kasi po, yung Kanyang salita, ang ating pong pinag-uusapan. Sabi ko po dito, sa isang pagtitipon na nakatalaga sa Panginoon, kaya ng Panginoong Hesus na hipuin ang puso ng mga tao sa parang hindi kagaya ng mga ibang pagtitipon. Hello po? In a gathering dedicated for the Lord, Christ is able to touch the heart of the people in a way that He may not at any other time. Iba po talaga kapag nagkakatipon po tayo para sa ating Panginoon. Kapag nagkakatipon kayong magkakaibigan, masaya kayo. Pero yung saya, okay, nandun. Pero kapag ganitong pagtitipon, o kaya prayer meeting, o kaya cell group,
nararamdaman po natin ang pagkilos ng ating pong Panginoon. Amen? Sabi po ng Matthew 18:20, sa Amplified Version, "For where 2 or 3 are gathered in my name, I am there among them." Kung mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, ako ay kasama nila. Sa ibang version, ako ay nasa kalagitnaan nila. Kaya po kapag nagkakatipon tayong kagaya nito, itodo po natin, kagaya ng mga inawit natin kanina, "And I live to worship you, and I live to honor you, Lord." Para bagang nasa harapan mo ang Panginoon at sinasabi mong, "Nabubuhay ako, Panginoon, upang ikaw ay sambahin. Nabubuhay ako, Panginoon, upang ikaw ay aking parangalan." I believe God. Hihipuin ng Panginoon ang ating pong mga puso. Amen po? Number 4. Lapit na po akong matapos. Number 4, it strengthens relationship with fellow Christians. Pinapatatag nito ang relasyon ng kapwa mananampalataya. Ako po, naniniwala ako dito. Kagaya nung binasa nating talata kanina, yung instead, let us encourage, patatagin natin ang bawat isa, lalo na ngayong nakikita natin nalalapit ng dumating ang Panginoon. Ako po, bilang associate pastor po ng church po natin dito, kahit hindi ko man po kayo makakausap kapag Sunday, makita ko lamang po kayo. Iba na po yung dating sa akin, lumalakas na po ang pananampalataya ko. Masaya na po ako. Makita ko lang kayo. Pwede po pakitignan ng katabi nyo. Masaya po ba kayo dahil, maliban po sa mga mag-asawa, kaya magkakasama sa pamilya, masaya po ba kayo? Nandyan yung katabi nyo ngayon. Hallelujah. Dapat po, ganun tayo kasi pamilya tayo. Nawa, wala po dito yung ganito po dahil may kagalit po siya sa isang kapatid, uupo siya dun sa malapit sa poste para hindi niya makita. O kaya, makikita niya yung pinagkautangan niya. Di pa siya nakabayad. Magtatago siya. Nawa po, wala. Dito yung sinasabi ko. Ano po? Babasahin ko po yung notes ko dito. Gathering together in church can also positively impact the Christian fellowship. The Bible said that a healthy relationship with God requires both a fellowship with God Himself and a fellowship with other believers. Hindi po pwede yung maganda yung relasyon mo kay Lord, tapos sa kapatid natin, hindi maganda yung relasyon. Tandaan natin, yung vertical relation natin, which is kay God, dapat okay yon. Yung horizontal natin sa mga kapatid natin, dapat okay din po yun. May mga pagkakataon, may mga tampuan, pero sikapin natin, ma-overcome natin yung tampo na yon. Tandaan po ninyo, ang tampo kapag hindi na-overcome, lumalala po ito. Nagiging galit na po ito at nagiging sama na ng loob. Dapat sa labas pa lang, maayos na natin. Ano po? Huwag na natin hintayin yung sama ng loob. Kapag pumasok kasi, mas matindi na po yun. Iba ng usapan. Sa 1 John chapter 2, verses 9 and 10, sabi po dito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba.
Pag-pray po natin, wag tayong maging katitisuran ng mga kapatid natin. Hello po? Pakisabi po sa katabi nyo, I love you with the love of the Lord. Okay, number 5. Dalawa na lamang po. Number 5. It's a way of showing our obedience to God. Ito'y paraan ng pagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos. Bakit tayo kailangan dumalo ng lingguang pagsamba? Kasi ito po'y paraan ng pagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos. Wala man tayong sinasabi, pero this is an expression that we love our God. Kaya mahalaga po yung ating pong lingguang pagsamba. At ang original na disenyo ng Panginoon, it's a physical service. It's not an online. Kailangan lang ang online ngayon dahil nag-pandemic po tayo. Pero dahil ina-allow na po ng government natin, basta yung health protocol po natin ay talagang pinapatupad natin. At kapag naririnig ko po ang ating senior pastor, sabi niya, hindi sa pagmamalaki natin, compared po doon sa mga ibang establishment and even churches, mas mahigpit po yung pagpapatupad natin. Nung una, siguro po, na-conscious kayo doon sa umuusok natin doon. Huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo, pati ako. Nung una, dahil masyadong malakas, buti na lamang po, may instruction kami, dumiretso lang. Kapag walang instruction na dumiretso, hindi mo lang kung saan kalalabas. Kasi puro usok ang nakikita mo. Sabi po ng mga ibang PMF pastor, bala mo, tsukaking banwara. Po, uling kalubda pa ka rin, puro sa asok Bala mo tinipayang Shekinah glory ng Lord. Bala mo po, kanitang Old Testament, potang tipaya po in presence ng Lord, ang Shekinah glory, aning kayang Old Testament. Then pong priest, magkasakit lang mag-minister kayang kilub, uling puro sa asok, itang presence ng Lord, matindi. Yapin, prayer, importante po yung prayer natin, pag-iingat, and then ino-observe po natin yung health protocol po natin. I believe, Lord po, ingatan na katamo. Kaya may instruction po tayo, bago ko po basahin yung text natin, may instruction tayo, kung medyo masama ang pakiramdam ninyo, inuubo kayo, sinisipong kayo, okay lang po na huwag muna kayong mag-attend ng physical, mag-online na muna kayo. Wala naman po kayong katabi na umuubo, inuubo. Wala naman po Kaya meron po tayong isolation booth doon. Kapag more than 37 yung temperature, pinagpapahinga po muna doon sa kwarto ni Pastor. Sa office po ni Pastor doon. Huwag po kayong mag-alala pag pinasok kayo doon. Hindi po kagaya ng nung nag-aaral tayo, nga sinabi rang, Romo, office ka kanya, Nara. Makatakot po bang may office ka? Pero ka rin, pang may office ka kitang office ng pastor, buklat may ng rep, karakalimpamang ka rin. May pong permission ni pastor, pwede tamang kumakano ka rin. Bawal mo po tayong magdalang muli. Kakuyang po ito, dagdag kaya ito. Okay. Basahin po natin muli yung ating talata. Hebrews 10:24-25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon.
pinapanood po namin one time ni Sister Melch po, yung preaching po ni Pastor Peter Tanchi ng CCF. Ang tinuturo niya po kasi patungkol po yung pagdating ng Panginoon. Nabanggit niya po yung tatlong sinasabi ng marami, yung pre-trib, mid-trib, post-trib. Nabanggit din po natin yun dito, tinuro natin. Pero pares po yung conclusion natin. Sabi niya, it doesn't matter kung alin dito sa tatlo, ang mahalaga, ready tayo, sabi niya, sa pagdating ng Panginoon. Ito pong talatang binasa natin, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Kung noon malapit na, mas malapit na po ngayon. Kaya huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Yun po yung number 5. Ngayon, number 6. Our prayers become more stronger. Lalong lumalakas ang ating mga panalangin. Sabi po ng Matthew 18:19, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung dalawa, ang dami po natin dito. Kaya lalong nagiging very powerful yung ating pong mga panalangin. The more people gather together to pray and worship the Lord, the stronger the faith and the greater the spiritual gains will be for everyone. Kaya pag nagpipray po tayo every Tuesday, every Friday yung mga youth, every Saturday, kabuuan, mas matindi po yung pagkilos ng ating Panginoon. Isang verse po na gusto kong basahin. Leviticus 26:8. 5 of you will chase 100, and 100 of you will chase 10,000. All your enemies will fall beneath your sword. Kung ang 5 ay kayang talunin, habulin yung hundreds, kaya po yung 10,000. Tayo po dito, kapag regular service natin, more than hundreds po tayo. Just imagine, kapag nag-worship yung ganun karami at nanalangin, grabe po ang mangyayari sa langit. Ang mga anghel ay lalong magiging busy na inihahanda ang mga sagot sa ating pong mga panalangin. Kaya, yung encouragement po ng salita ng Panginoon, sikapin natin, huwag nating kaliligtaan. Last po na gusto ko pong i-share, number 7, it is a way of honoring the Lord's Day. Ito'y paraan ng pagbibigay galang sa araw ng Panginoon. Pagbibigay galang sa araw ng Panginoon. Sa Exodus chapter 20, verse 8, Contemporary English Version, remember that the Sabbath day belongs to me, sabi ni Lord. Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy, sabi sa New Living Translation. Gusto ko pong basahin po ito para maunawaan natin ano ba yung Sabbath day noon at ano yung Lord's Day po ngayon. Tingnan niyo po ito. Originally, Saturday is the Lord's Day. As it is the Sabbath day, however, after Jesus rising from the dead on the first day of the week, Sunday, the early Christians start to meet on this day as well, just as they would meet on the Sabbath day with the Jewish community in the synagogues. Kumbaga po, originally, Saturday, sabi nga,
ito po yung tinatawag nilang Lord's Day. Ito po yung Sabat. Ano po? However, sabi po dito, kaya lang, after Jesus, nung mabuhay pong muli ang Panginoong Jesus, the first day of the week, Sunday po yun. Kaya po, meron tayong sunrise service, ano po? At ginagawa po natin yung Sunday. So, noon po, ang mga naunang Kristiyano, nagtitipon po sila sa araw na to. Pagkatapos, dahil sa Israel po, tuloy pa rin po yung Sabat nila na ginagawa po nila sa mga sinagoga po nila. Kaya kung titignan po ninyo yung Acts 20 verse 7, basahin po natin ito. On Sunday, we gather to take communion and to hear Paul preach because he was planning to leave the next day. He continued speaking until past midnight. Of course, ito po yung sulat ni Dr. Lucas, ano po? Kinukwento niya po. On Sunday, we gather to take communion, sabi niya, at para pakinggan si Apostol Pablo, si Pablo sa kanyang pangangaral. Because he was planning to leave the next day, he continued speaking until past midnight. Yung 1 Corinthians 16, verse 2, basahin po natin. Every Sunday, each of you make a generous offering by taking a portion of whatever God has blessed you with and place it in safekeeping. Then I won't have to make a special appeal when I come. Ang araw po ng linggo, nagsisimba tayo para ipakita natin ang ating paggalang sa tinatawag po nating araw ng Panginoon. I-review lamang po natin ano po, kasi 7 po ito. Number 1, bakit kailangan tayong magsimba every Sunday? Una, it is a way of showing our love to God. Ito yung paraan ng ating pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Number 2, pinapatatag nito ang ating spiritual. Number 3, ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng mga taong sumasamba sa Kanya. 4, pinapatatag nito ang relasyon ng kapwa mananampalataya. Number 5, it's a way of showing our obedience to God. Number 6, our prayers become more stronger. And then last, it is a way of honoring the Lord's Day. Now, gusto ko pong mag-conclude po dito. Isa pong quotation, gusto ko pong basahin po ito. Ang sabi, relax and recharge this Sunday. A Sunday well spent brings a week of content. Naniniwala po ba kayo dito? Sabi niya, pag araw ng linggo, mag-relax tayo sa presensya ni Lord at mag-recharge po tayo. From Monday to Saturday, marahil very stressful ang week ninyo. Sa mga estudyante, stressful yung pagsagot nyo sa mga modules ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa mga negosyante po, lalo na po tag-ulan ngayon, siguro yung iba na-stress, medyo mahina yung business, sabi po nila, understood naman po yun, pero understood din na hindi tayo pababayaan po ng ating pong Panginoon. Kaya, pag linggo, mag-relax tayo sa presence ni Lord. Pag sabi sa kanila, relax ka lang sa presence ni Lord. At mag-recharge po tayo dahil a Sunday well spent. Ibig sabihin, yung araw ng linggo na talagang ginugol mo sa Panginoon, dahil pa po ito ng isang linggo na talagang nakaranas ka ng iba't ibang mga pagsubok. And then last po, before we will close in prayer,
Ang sabi po ni A.W. Tozer, any man or woman on this earth who is bored and turned off by worship is not ready for heaven. Sabi niya, sino mang lalaki o babae dito sa lupa, sa mundo, na nabuboard siya at nati-turn off siya sa worship, hindi pa siya nakahanda para sa langit. Dahil pagdating natin sa langit, ang sabi nga po ng Bible, mag-worship lamang tayo doon sa ating pong Panginoon.